Hello guys, we're back at ayan, magre-rebond na naman tayo ng panibagong client. As you can see, ayan, sa mga hindi po nagsusuklay dyan na mga client natin, no, maging aral po sana sa inyo to at yung sample hair ni Madam. So, once niya lang po ito sinusuklay per month. So, last month pa po niya ito sinuklayan. So, ang nangyari po is hindi po kami agad nakapag-rebond. So, kailangan muna natin baklasin isa-isa, layer by layer yung buhok niya. Ayan po yung paglagas, no, ng buhok niya. Yan po yung mga naputol na buhok na hindi naalis kasi hindi po niya nasusuklay, no. So, maliligo lang po siya, magsha-shampoo lang, and then itatali niya na po yung hair niya. Kaya nagkaroon po siya ng parang namuong mga buhok, no, na dapat hair fall siya, hindi siya na fall, kumbaga, no. So, naipon sa kanyang buhok at yan po yung nag-lock na parang mga buhok ng mga taong grasa, no. Parang ganun po yung naging style ng hair ni Madam. Kasi sobrang busy po niya, may mga baby siya, so kailangan po natin munang isa-isahin, no, yung buhok niya. So, after po natin gisag-gisahin yung buhok niya dahil nga po nag-crumpled, no, yung mga hair fall niya, ayan, in-apply na po siya ng rebonding. At plus, mga Madam, ito po ay naka full bleach rebond at pinablock niya po sa ibang salon. So, ayan po ang blow dry after ng number 1 tsaka number 2. And botox na po yan. As you can see, mga Madam, baksak na po siya kahit naka full bleach. Hindi po tayo nagkaroon ng any damages. So, ayan na po yung result. Super shiny, super smooth, baksak. So, yung mga nakikita nyo pong mga light na yan, yan po yung bleach na ginawa ni Madam na DIY lamang, no? At lagi po nating suklayin yung ating buhok para maiwasan pong magkaroon ng tangles at saka ng mga sabit-sabit sa hair, no? Katulad ng case ni Madam. So, pinayuhan na po namin siya na mag-shampoo, conditioner at magsuklay araw-araw para hindi na po niya maranasan ulit yung pagtagal ng rebonding sa buhok niya, no? So, yun lamang mga Madam. Comment lang po kayo kung may tanong.